So, today's video guys ay aalamin natin kung paano gumagana itong SSR, itong unit na ito, solid state module. So gagamit tayo ng controller, tsaka meron tayong thermocouple sensor. Ito yung kanyang thermocouple sensor, mahirap painitin kasi dahil jacketed siya. Kaya ang gagawin na lang natin is taasan natin yung preset value. Ibig sabihin ito na umiilaw kasi nag-output yung ating SSR dahil mababa yung ating yung temperature natin. So inaabot niya, pinipilit niyang abutin. Kaya lang hindi natin mapainit kasi nga yung sensor natin is nandito lang naman sa ambient. So iset na lang natin yung temperature ng mataas. So yan, katulad i-19 natin. So pagka 19 na nagpantay na, kaya magme-maintain na lang yung temperature sa loob. Kaya ito, halimbawa heater yung output natin, sa halip na ilaw is i-maintain na lang yung temperature. Pagka sumobra naman pag sumobra naman yung temperature natin, halimbawa 23, 22 na, is na lang, nag-i-stop na o kaya iilaw ng kaunti ito, madalang na lang ganun, para bumaba naman yung temperature. Ito yung 21, bumaba pala yung temperature ng ating so 19, pag 19 yan, nagme-maintain siya. So, konting kislap na lang. Pagka 20 na, so mas lalong konti na lang yung yung nilalabas ng SSR dito na power. So para mas madaling maintindihan, gagamit na lang tayo ng ganito guys, signal natin, multifunction process calibrator bilang signal. I-off muna natin. Magwa-wiring tayo ng ating tatanggalin ko na lang itong thermocouple, papalitan ko na lang ng test probe. Tabi natin yan. So, nilagayan natin dito ng asan ba ang positive dito. Sabi dito, ang thermocouple niya ay positive yung number 10. So ito ang positive, ito naman yung negative. Medyo mahirap lang kasi may nakaharang na cellphone. Ayan, so kita kaya dito sa camera. So yan, marami lang nakaharang. Ito ay ilalagay natin sa ating process calibrator. So output tayo guys, yan sa output. So isaksak natin itong ating yan, so nag-on na siya. Ang ganyan ng ibig sabihin sensor break, wala siyang sensor, wala siyang nadidetect. So i-on ko ito, i-on ko, tapos source tayo, tapos voltage source, lagay tayo ng masyadong mababa yung ating rito. So baguhin natin yung rito. Ayan, so 120 na lang. So 120, maglalagay tayo ng saan ko nga itong cellphone. Ayan, so maglalagay tayo ng signal. Titignan natin kung maintain niya.
millivolt. Ano yung voltage natin? So yan, millivolt lang yung signal natin na gagamitin. So itaasan natin, yan. So naglagay na tayo ng 5 millivolt, equivalent na pala yun ng 140. Yun, 140. So babaan ko. So 99. Ayan. So yan, ay wala nang output. So pagka tumaas yung millivolt, ayan, tinaasan ko 5 millivolt. Yung thermocouple signal kasi is millivolt. So sinubstitute natin yung thermocouple ng ganito para na madali nating kontrolin yung ano, parang pinapainit natin o pinapalamig gamit itong signal generator natin o calibrator. So 140 bawasan ko. So ayan, ano na lang siya, nagme-maintain, ibig sabihin yan. Ayan. So dagdagan ko, gawin kong isakto natin sa 120. Yun. So ay sumobra na, medyo matagal lang response ng ano. So yun, yan, unti-unti lang siyang umiilaw. Kung bumaba yung ano ating millivolt na binabato dito sa controller, ay hindi na umiilaw. Ibig sabihin nakaset to ng cooling. Taasan ko yung ano, yung binabato nating ano, millivolt. So 171 ang equivalent niya. So yun, may output siya. Ibig sabihin cooling ang setting nito. Pwede rin naman baguhin na ano, heating ano. So yun, pagka bumaba na yung temperature sa loob is namatay na rin ito. So pagka binabaan natin yung temperature sa loob ng chamber is naka off. Ayan. So pwedeng iset ito ng cooling or heating. So yun guys, ang ating SSR, ito solid state relay. So meron siyang input na 3 up to 32 volts. Ibig lang sabihin nito na kung meron kang 32 volts dito na input dito, ay magkaka-output ka na ng maximum niya na dadaan dito. Ang maximum naman dito na kaya niyang padaanin is 380 volts. Ganun. Pagka 3 yung input voltage mo, equivalent lang ng 0. So 0 lang yung ano, output dito. Ito guys, binago natin yung connection natin. So makikita nyo meron siyang output pa rin kahit mababa yung ini-input nating voltage dito, kasi sabi niya dito ang minimum niya is 3. Ibig sabihin pala ay meron siyang 24 volts na pagka 3. Pagka ano, meron na siyang pinapadaan na voltage dyan. So ito guys, yung ating ini-input na voltage, yan 1.57 pa lang, pero meron na siyang output. Pagka taasan natin, ayan, so ayan, lumiwanag na. Taasan natin, yan, okay, 13 volts is maximum pa rin ang ano niya, pinapadaan niya. Pagbawa dito ko nga ano yun, yan, pakita. So babaan ko, yan, pag binabaan paunti-unti, mababa kasi yung ating wattage ng ilaw, kaya konting ano lang,
current voltage, nagre-react na. So yun, pang malakihan naman kasi itong mga SSR. Katulad nito is 40 amp mode yan. So 1.58 volts is ganun yung output ng ating SSR. So yan. Daasan ko. Yan. Okay. So that's it po sa ating tutorial ngayon. Thank you for watching.